So, yun nga mga par. Tara, samahan nyo ako magpakain ng mga alaga. 1 month na rin nung nag-start tayong mag-reset at marami-rami na nga rin tayong nabibreed. Sa kabutihang palad nga na kahit nagbabagyo, hindi pa rin tayo binabaha dito. Kaya medyo nakakabawi-bawi na nga tayo mga par. Ito nga po pala yung tubifix natin. Medyo madumi yan mga par. Kaya kinakailangan nating linisan. Tatanggalin mo nga lang yung tubig ng marumi par. And after nyan, pwede mo na siyang isalin sa ibang lagayan para maiwan yung dumi at mga patay. Hindi kasi talaga natin maiiwasang may mamatay sa live foods natin. Kung mapapansin nyo nga na sobrang dumi ng tubig na natira. Umalo na kasi yung dumi ng tubifix kaya ng color brown na yung tubig. Kukunin nga lang natin yung maraming parte. Hindi natin sisimutin dahil baka masama yung mga dumi. And after nyan, tamang banlaw lang mga par. Sobrang halaga na nalilinisan natin yung mga live foods na ipapakain natin sa mga alaga natin. Bukod kasi sa tubig, pagkain kasi talaga ang kadalasang pinagmumulan ng mga sakit. Kaya tabang banlaw lang ng paulit-ulit hanggang sa luminis yung tubig mga par. After nyan, pwede mo nang ibalik yung aerator at sasalok na tayo ng pampakain. Kukuha nga lang tayo ng babara ng pagkain mga par. Dito kasi natin ibababad yung tubifix worm para nga mababara natin ang kung anumang vitamins or enhancer ang ilalagay natin sa pagkain ng ating mga alaga. Uunahin nga natin yung breed natin ng multicolor at partial iridescent. Kaya kinakailangan natin gumamit ng beta kit color enhancer. Nakakatulong nga kasi itong magpamolt at magpatingkad ng kulay. Bukod pa dyan, tumutulong din tong patatagin ang immune system ng ating mga fry. Kaya tamang pataklan tayo at babad ng beta kit color enhancer bago nga natin ipakain sa ating mga beta fry. At saktong-sakto nga din mga par dahil habang binababad nga natin ang ating mga tubifix, dumating nga po ang ating moina. Araw-araw nga po tayo nagpapadeliver ng moina dito sa barak. Pakain nga sa mga beta fry natin at mga bagong hatch. Lilinisan mo nga lang din yan par para safe. At wag mo nga kakatamaran par ang paglilinis ng live food dahil pwede ngang magkasakit at maubos yung mga alaga mo dyan. Tamang banlaw lang din yan par habang nagbababad tayo ng ating tubifix. And after ilang minuto nga ng pagbababad mga par, tara ipakain na natin yung tubifix na may beta kit color enhancer. Gumawa nga lang pala tayo ng floating na pakainan sa ating mga fry. Kasi pwedeng mababad yung tubifix sa ilalim dahil madumi nga yung bottom ng ating grow out. Kaya napakahalaga nga par kung tubifix ang ipapakain mo sa mga fry mo, meron kang floater na pakainan. Para nga hindi nabababad yung tubifix sa dumi at sa ammonia. At sobrang satisfying nga manood ng mga fry na kumakain ng tubifix mga par. Kaya konting pagpipigil par kasi napakalakas na itong umubos ng oras. Lalo na kung marami ka pang gagawin. And after nga nyan, maglalagay pa tayo ng konting moina sa mga grow out. Para nga po yan dun sa maliliit na beta na hindi pa kayang pumitas ng tubifix. Konti nga lang yung lalagay natin par. Hindi natin dadamihan dahil baka mapulyut naman yung tubig sa dami ng pagkain na pinapakain natin sa kanila. After sa grow out mga par, isusunod naman po natin yung mga newly hatch. Pero bago nga natin pakainin par, silipin muna natin baka may natitira pang mga moina. Hindi nga kasi tayo pwede maglagay kapag mayroong pang tira. Baka mapollute masyado yung tubig nila at malusaw silang lahat. After nga natin masilip yung 5 batch ng fry natin mga par, magpapakain na rin tayo dahil wala nang amoy nang natira. Konti-konti nga lang pala par ang lagay dito sa mga newly hatch. Yung sakto nga lang sa buong maghapon nila para maiwasan natin yung pagka-pollute ng tubig. At hindi pa nga nagtatapos dyan mga par dahil isusunod naman natin yung mga junior at regular size na beta natin. Kasama na nga dyan yung mga breeder. Pinatakan ko na po yan ang beta kit probiotics para nga may laban-laban naman sila kahit malamig at bumabagyo. Ito nga po pala yung karaniwang ginagawa ng mga breeder araw-araw. Take note par, sa pagpapakain pa lang yan. Sobrang matrabaho nga par ang pagiging breeder. Lalong-lalo na pag nagwa-water change, pag naglilipat ng fry. Sama mo na rin yung breeding. Hindi nga to simple par, bukod pa yung napakamamahal na materyales. Araw-araw na gasto sa pakain ng aming mga alaga. Kaya nga huwag kayo magtatampo kung hindi kayo mabigyan ng mga breeder. Dahil kahit sobrang dami nga ng isang batch ng fry, sobrang dami rin naman pagod at gastos bago kami makapagbenta. Kaya nga maraming breeder na rin nagkukwit na katulad ko mga par. Kasi nga minsan hindi na rin sulit yung pagod at gastos. Kaya kung may tropa kang breeder par, suportahan mo at wag mong burautan.